Alam niyo ba na sa relasyon, kapag nagkaroon ng hindi maganda or nagkaroon ng breakup, madalas ang naririnig natin ay mga babaeng umiiyak or mga babae na sawimpalad, di ba? Bihira tayong makarinig na mga lalaki na nakakaranas ng ganito. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyayari sa lalaki kapag nasa ganitong sitwasyon? Breakup, heartache, nasaktan, di ba? So ladies, kung gusto mong malaman ang pinagdadaanan ng lalaki sa ganitong sitwasyon, panoorin mo ito. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number 1, ito, yung umiiyak din yan. Okay? Ang mga lalaki ay umiiyak din, pero yan ay patago. Okay? Hindi yan nagpapakita ng emosyon sa kung kani-kanino. Okay? Kasi ganyan ang lalaki. Kapag lasing yan, yun, maaaring makikitaan mo siya na umiiyak. Pero in normal circumstances, hindi mo yan makitaan. Kung siya ay mag-isa at walang nakakakita sa kanya, ayun, doon siya naglalabas ng kanyang sama ng loob through pag-iiyak. Okay? So, sa mga nagsasabi na ang mga lalaki ay pusong bato na hindi nagpapakita ng emosyon, mali po. Ang mga lalaki ay nasasaktan din yan, umiiyak din yan. Okay? Pero hindi lang niya ipinapakita sa ibang tao. Number 1. Number 2, ito yung late reaction. Yung kapag ganyan na nasaktan mo siya or nag-break up kayo, nag-break kayo, medyo matagal pa bago mag-sink in sa kanya. Hindi mo pa yan agad-agad yan makitaan na siya ay nalulungkot. Of course, hindi ko nilalahat ng lalaki ha, pero may ilang lalaking ganito. Hindi mo makitaan na apektado siya sa nangyari. Pero pagkalipas ng ilang araw o linggo at kapag na-realize na niya na totoo na ito, diyan na nag-uumpisa yung kanyang kalungkutan. Makikita mo na siya na apektado na doon sa nangyari sa inyong dalawa. Kapag nandun na sila sa stage na yan, nako, mas matindi naman ang tama sa kanila. Kaya doon na nangyayari yung yan ay nag-iinom na, hindi na kumakain, at kung ano na ang pinaggagawa sa sarili. Nagkukulong, nag-uumpisa na yung siya na ay nadidepress, di ba? At mas matagal nilang nararanasan yung ganyang sitwasyon. Siguro sa mga time na yan, yung babae baka naka-move on na, di ba? Kasi ang babae instant na nakikita mo na nagluluksa, di ba? So, by the time na yung lalaki naman ang nakaka-experience nun, siguro yung babae ay nag-uumpisa ng mag-move on. So, ganyan po ang ilang mga lalaki. So, ayan po ang number 2. Number 3, ito yung he moves too quickly. So, ito naman ay kabaliktaran ng kasasabi ko lang na matagal. Ngayon naman ay napakabilis mag-move on. Meron talagang mga lalaking ganyan na parang wala lang or agad-agad silang nakikipagrelasyon after ng breakup para mabawas-bawasan yung sakit na nararamdaman nila. Yun ang paraan para hindi nila masyadong maramdaman yung kirot, yung sakit doon sa previous na relasyon nyo. So, ang gagawin niya talagang literal na maghahanap na yan ng iba para at least meron buffer yung sakit na nararamdaman niya. Okay? Kumbaga, meron na siyang karamay, meron nang nagbibigay ulit sa kanya ng bagong kasiyahan. So, yan ang isa sa mga makikita mo sa ilang kalalakihan, yung napakabilis na magkaroon ng bago. Kasi umiiwas sila doon sa maaring ma-experience nila along the way doon sa process ng heartache or breakup. Number 3. Number 4, he masks the pain. Ano to? So, ito yung nagpapanggap siya na masaya kahit siya ay sobrang nasasaktan. Ayaw niyang makita na siya ay apektado, na siya ay nasasaktan, na siya ay dumadaan sa matinding pain. Okay? May mga ganyang lalaki na nagkukunwari na hindi apektado pero deep inside ay sobrang hinagpis na pala ang nararanasan. So minamask niya yung sakit sa pamamagitan ng pagkukunwari, pagpapakita na siya ay masaya. Diba? So ang ipinapakita niya ay fake.
O, di ba? So, ayan po ang number 4. Number 5, ito yung sad and depressed. So, ito na ang madalas na normal na nangyayari sa lalaki. Dadaan yan sa proseso ng kalungkutan. Okay? At kapag medyo malala yung kanyang pinagdadaanan, doon na pumapasok yung siya na ay nadidepress. Okay? Nangyayari talaga yan. Kaya nga, may mga lalaki na tumatandang binata dahil sa ganyang naranasan nila. May mga ilang lalaki na gano'n, hindi ko ulit nila lahat, okay? So, kapag nakaranas na sila ng sobrang pain, sakit sa ganyan, nagbabago na ang pananaw nila sa relasyon at pag-ibig. Kaya meron talagang mga pinili na lang na maging binata for life. So, kasi ayaw na niyang masaktan ulit. Ayaw niyang maranasan yung ganyang naranasan niya sa relasyon. Kasi masakit talaga ang dumaan sa ganyang proseso. Yung iba na hindi kaya, ganyan na ang nangyayari sa kanila. Number 5. Number 6, he withdraws completely. So, ito na yung ayaw na niyang meron kayong ugnayan. So, pagkatapos ng breakup, gusto niya na cut lahat. Ang gusto niyang mangyari is wala na kayong ugnayan totally. Siguro, gagawin na yan para mas madali siguro para makamove on siya kapag ganoon. Okay? Kasi napakahirap na naman kapag in the process ka sa sakit. Tapos, meron pa kayong communication. So, mas lalong nadidelay or tumatagal yung process of healing. Kapag nagkikita pa kayo, kapag meron pa kayong mga kumustahan, di ba? Mas mahirap yun. So, para sa kanya, mas pinipili niya yung complete na cut na yung lahat-lahat sa inyong dalawa para minsanan na lang yung sakit. At least, para sa kanya ay mas madali siyang makamove on, di ba? Siyempre, dadaan siya sa proseso. Lahat yon ay hanggang sa malapasan niya at darating din yung time na magiging okay din siya. Kaya yan ang pinipili niya na gawin. Putol agad. Number 6. Number 7, he loses interest in the things he used to like. Parang nagkaroon na siya ng disgusto sa mga bagay-bagay. Kahit yung mga dati niyang gustong-gustong gawin, yung mga nakasanayan niyang ginagawa, ay totally inaayawan na niya. Talagang wala siyang interest sa halos lahat ng bagay. Lahat yata ng nasa ganyan ay talagang wala na silang nakikitang maganda. Wala na silang gana sa lahat ng bagay. So, kahit yung mga gustong-gusto niyang ginagawa, yung mga paborito niyang kainin, yung mga lahat ng mga nagbibigay sa kanya ng comfort, ng kasiyahan, ang mga yun ay totally nawala lahat. Yung interest niya sa mga yun, naglaho. Ganon talaga kapag ganyan ang sitwasyon ng isang individual, mapalalaki or babae. Okay? It takes time para manumbalik ulit yung kanyang sigla sa mga bagay-bagay. Okay? So, ayan po, ang number 7. So, ayan po, ang ilan lamang sa napakaraming maaring mangyari sa lalaki kapag siya ay nasa ganitong sitwasyon, yung heartbreak, yung paghihiwalay, breakup. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe